Ikaw ba ay inabuso, iniwan, tinanggihan, pinagtaksilan, o nagluluksa sa pagkawala ng mahal sa buhay? Kung oo, ang mensaheng ito ay para sa'yo. Marami ang iniisip na ang ebanghelyo ay tungkol lamang sa kapatawaran ng kasalanan. Ngunit ang ebanghelyo ay higit pa rito. Ito ay legal na pagpapanumbalik ng dangal, pagpapanumbalik ng identidad, at pagpapanumbalik ng pag-aari sa pamilya ng Diyos. Ang tanong ng puso ng sugatan ay hindi lang, pinatawad na ba ako? Mas malalim ang tanong, may halaga pa ba ako? Ngayon, papasok tayo sa hukuman ng langit. May mga inabuso at pinatahimik. May mga iniwan at kinalimutan. May mga tinanggihan at pinagtaksilan. May mga nakatayo sa tabi ng puntod, nagtatanong kung bakit. At minsan, ang hiya, ang trauma, at ang dalamhati ay tila hatol na hindi mababawi. Ngunit ano ang hatol ng Diyos? Maaaring hinatulan ka ng mundo. Maaaring sinabihan kang wala kang halaga. Maaaring ipinadama sa'yo na ikaw ang may kasalanan. Ngunit sa hukuman ng langit, may ibang deklarasyon, matuwid. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa niya. Kung saan nagsalita ang hiya, mas malakas ang pag-aaring ganap. Para sa mga iniwan, para sa mga pinalitan, para sa mga hindi pinili, iniwan ka man ng tao. Ngunit legal kang isinama ng Diyos sa kanyang pamilya. Hindi ka bisita, hindi ka pansamantala. Ikaw ay tagapagmana. Kung saan ikaw ay itinaboy, doon ka isinama ng Diyos. Ang trauma ay maaaring nag-iwan ng marka. Ang nakaraan ay maaaring patuloy na bumubulong. Ngunit ang katotohanan, hindi na pag-aari ng nakaraan ang buhay mo. Legal na kahulugan. Tinubos ka mula sa pag-aalipin. May nagbayad ng halaga at ikaw ay pinalaya. Kung saan may tanikala, may katubusan. Para sa mga itinulak palayo, para sa mga kinansela, para sa mga hindi tinanggap, hindi ka kinansela ng Diyos. Ibinalik niya ang relasyon. Ang ebanghelyo ay hindi lamang pag-alis ng galit. Ito ay pagbabalik ng ugnayan. Para sa mga biktima ng kawalang katarungan, naririnig ng Diyos ang sigaw ng hustisya. Hindi niya binabaliwala ang kasamaan. Hindi niya minamaliit ang sakit. May hustisyang magaganap. At sa krus, ang katarungan ay hinarap. Para sa mga nagluluksa, para sa mga nakatayo pa rin sa tabi ng puntod. Ang pagkawala ay hindi ang huling hatol. May muling pagkabuhay, may pagpapanumbalik, may wakas na hindi kamatayan ng panalo. Kay Kristo, ang kaso mo ay hindi ibinasura, hindi ka kinalimutan, hindi ka isinantabi. Ang hatol ay ito, ibinalik ang iyong dangal, pinagtibay ang iyong identidad, sinilyuhan ang iyong kinabukasan. Ikaw ay nakita, ikaw ay minahal, ikaw ay pinanumbalik. Ama naming nasa langit, nakikita mo ang mga sugat na hindi nakikita ng iba, ang pang-aabusong itinago, ang pag-iwang masakit pa rin, ang pagtangging humubog sa aming pagkatao, ang pagtataksil na sumira sa aming tiwala. Ang puntod na patuloy naming binabalikan. Para sa nanonood ngayon na pakiramdam ay hindi napapansin, ipaalaala mo sa kanila na naroon ka noon at narito ka pa rin ngayon. Kung saan nagsalita ang hiya, hayaang mas malakas ang pag-aaring ganap. Kung saan kami iniwan, hayaang ang pag-aampon mo ang magbigay ng bagong identidad. Kung saan may tanikala, hayaang ang katubusan ang magputol nito. Kung saan may pagtanggi, hayaang ang pakikipagkasundo ang magpanumbalik. Kung saan tila walang hustisya, ipaalala mo na ikaw ay makatarungang hukom. Kung saan ang kamatayan ay tila huli na, ibulong mo ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Ibalik mo ang dangal, ibalik mo ang identidad, ibalik mo ang pag-asa, at ipaalam mo sa bawat sugatan
na hindi sila kinalimutan sa iyong hukuman. Sa pangalan ni Jesus. Amen.